Magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon. Ako po si Sister May ng taga CLF ng Botas, ang mga kasama po ninyo sa mga oras po na ito. At ngayon po ay tayo po ay nasa ika-34 na yugto na po ng ating 40 days prayer and fasting for the nation. At may temang What I Did in My Personal Times of Great Need, o ano ang ginawa ko sa aking personal na oras na matinding pangangailangan. So bago po yan, tayo po muna yung umusal ng pangbungad na panalangin. Sige po, inanya ko ang lahat ng mo ako. Hallelujah, Lord God, Jesus, hallelujah, Father God. Panginoon, magandang gabi po, Panginoon, sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa oras nito. At kami muli, Panginoon, ay nabubulay-bulay, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, salamat po sa oras po na ito at patuloy kami, Panginoon, ay malakas, Panginoon, at kami ay maayos, Father God. At ngayon, sa anumang Panginoon, ang bawat isa ngayon na nakikinig, Panginoon, at nanonood sa mga oras po na ito, Father God, ay patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, siyang maggabay, Panginoon, sa kanila, Lord God. Salamat po, Ama, at dalangin ko, Panginoon, yung gagawin po ako sa inyong likuran at kayo pong siyang makita at maranasan ng bawat isa. Salamat po, Father God, naway ang aming mga maririnig po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na tumamo sa aming mga puso isipan na sa gayong, Father God, ay magamit namin sa pang-araw-araw na ginagawa namin, Father God, at aming mga ino-overcome, Father God, sa mga buhay namin. Salamat po, Ama, sa inyong pumata sa pagpulit, parangalan po sa akbar, sa tayong pangalan ng inyong anak ni sa Jesus. Amen at Amen. So yun po, actually po, di ko po alam kung ano po yung aking ibabahagi sa inyo po sa mga oras po na ito. So, mga ilang araw po na lumilipas, hindi ko po alam kung ano po yung pwede kong i-share sa inyo na mga naranasan ko at na napagtagumpayan ko na kasama ang Panginoon. Kasi sobrang pag-inisip ko, ang dami-dami kong naranasan sa buhay na talaga namang sobrang napakabuti ng Panginoon. At sabi ko, Lord, ano po ba yung pwede ko i-share po sa kanila na hindi common na kaya ko mismo na tao. So parang ipag-pray ko na Lord, sige, kung ano po yung nais nyo na i-share ko para sa mga kapatiran sa pananampalataya, ay yun po yung i-share ko. So kanina po, on the spot, kanina, na habang may ginagawa ako na pag-a-answer sa aming pag-aaral. So, sabi ko, Lord, kung ano po yung nais nyo iparating o gusto nyo ibahagi ko, yun po yung gawin ko. So, kanina, naalala ko po na yung mga way na mga nakaraang araw about ito at naituro sa amin last Saturday na aming prof about dito sa matatagpuan po dito sa Mateo 5:43 to 44. So, sabi po dito, pagmamahal sa kaaway. So, sabi po dito, 43, narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuuso sa inyo. So, yun po, sabi ko, Lord, dalangin ko na bigyan mo ako ng wisdom at nawa ay yung gusto mo yung ma-share ko sa mga oras po na ito. So, yun nga po, na mga na-experience ko din dati na sitwasyon na na-overcome ko na po, na nakasama ko pa rin. So, ito po yung sagot ng Lord dun sa prayer ko na i-share ko po sa inyo. So, noong time na mga way back, siguro mga 17 years old ako. So, after ko po na graduate ng high school, so, I decide na mag-work na lang po ako at makatulong po ako sa pamilya ko, sa magulang ko. Kasi, nakikita ko po na nahihirapan po sila financially. So, sabi ko, sige, hindi na lang muna ako mag-aaral. So, sabi ko, mag-work na lang muna ako para makatulong sa kanila. So, noong time po na yun, hindi po naging madali sa akin. Kasi mga ilang months, nagulat ako din dahil na-promote din po ako as a cheffer, super assistant and supervisor. So, hindi madali sa akin kasi iba-iba po yung mga character o mga pag-uugali po ng bawat isa. So,
syempre, as a 17 years old, 16 ata, 17 years old, mga ganun. So parang ang hirap po sa akin na mag-handle ng mga tao. So hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin or i-approach or utusan dahil syempre may power ako para sabihan sila. Pero hindi ko alam kung paano ko yun gagawin kasi syempre ako po yung bata sa kanila. So that time noon, hindi ko alam kung anong dapat ko pwedeng gawin. So yun, may mga times na maraming nagpo-question sa akin na bakit ganito, bakit ganyan, may mga naiinggit na bilang isang parang mabata sa kanila tapos sila yung i-handle ko sila. So, mahirap para sa akin na may mga naririnig ako na mga na bakit siya gano'n, bakit siya yung bakit siya yung pinili, gano'n, siya yung namumuno sa atin, siya yung ganito, ganyan. So, may mga bagay na hindi ko na rin naiintindihan. Sabi ko, Lord, ba kasi ako, dati yun, gano'n ako ka-focus talaga sa gawain sa Lord. Kasi time na yun, talaga ang ano lang namin is, although Christian kami, born again Christian kami, nag-church kami, ganun lang yung namin, routine lang namin, nag-church kami. So wala kaming involved or commitment sa gawain ng Panginoon. So, ang hirap para din sa akin kasi syempre ang gusto ko lang din naman is nung time na yun is makapagtrabaho at makapag-provide ako ng pangangailangan ko para sa mga pamilya. So, nung time din na yun, ang hirap sa sitwasyon ko kasi talagang may mga times na ihirapan ka ng mga tao na yun, tapos susinitan ka nila. So, sabi ko na lang, Lord, di ko na bahala sa akin at gagawin ko lang yung part mo. Gagawin ko lang yung part ko bilang isang nag-handle sa kanila o nagsusupervise sa kanila. So, isa yon sa talaga na nahihirapan ako bilang isang tao at bilang isang dito sa mundo to na gusto lang na kumita ng bilang pera. So, isa po yun. So, yung pangalawa na rin naman, nagkaroon ako din ng pagsubok na talagang hindi ko akalain na aabot sa nagkaka-anxiety na ako, na nababangungot na ako dahil doon sa hindi ko mapatawad yung tao na nakasamaan ko ng loob or nakagawa sa akin ng hindi maganda. So may mga times na gano'n talaga na hindi ko na siya makontrol. May mga times na talaga nag-iisip na ako ng hindi maganda, hindi lang sa ibang tao kundi kahit mismo sa sarili ko na hindi ko na talaga siya mapatawad ng sarili ko. So, may mga times na gano'n. So, sabi ko, hindi siya madali para sa tao na may pinagdadaanan. Kasi kung ako lang, talagang as in sobrang bibigay talaga ako. As in talagang hindi ko siya kakayanin talaga kung ako lang talaga yung mag-handle sa sarili ko. So, dahil pangalawa yun. So, may mga times din na yung gusto mo no, hindi mo na dahil sa nagagawa ng kaaway sa iyo, hindi mo na siya na kakayanan din talaga. So yun po, yung gusto ko na sumuko dahil sa kanila, pero yun nga, may plano nga po ang Panginoon po sa mga bawat buhay po natin. So isa pa po, no, yun, pinaprepare din po pala ako ng Lord sa sitwasyon na yun. So, may plano po pala talaga ng Lord na magkaroon ako ng patience, no, how to handle ng mga different characters talaga, pati ikaw din, matututo ka din sa kanila. So, nung time din na yun, nung makalipas din, siguro mga 21 to 22 din po ako. Isa yun sa dinalas ko na experience na talagang ultimo yung pagkatao ko talagang natatapakan na rin. Na bakit naku-question na yung kakayanan ko, na question na rin yung lahat na pwede ma-question sa akin na wala akong karapatan kasi bata ako, hindi ako po pwedeng mag-handle ng mga tao, hindi ako po pwedeng mamuno sa kanila. So, lahat yun, naranasan ko nung time na yun. So, may times pa nga na pumunta ako sa CR at sobra yung grabe yung iyak ko. Bukod sa sumasakit yung ulo ko dahil sa mata ko. Kasi nga,
gabi po kasi yung aking trabaho doon. So, may times talaga umiiyak ako, tapos hindi ko na alam kung anong gagawin ko at nahihirapan na ako. So, may mga ganong sitwasyon po ako na naranasan before na talagang ang hirap alam niyo po yun, na magpatawad or mag-please ng ng mga tao. So, parang yung time na yun, sobrang hindi ko alam kung paano ko siya i-handle. At nakakatuwa din po doon kasi yung boss ko noong time na yun is talaga kahit na ano sinasabi na sa kanya ng mga taong naninira sa akin, sinasabi niya po sa akin. At nakakatuwa din po doon kasi siya po yung naging way ng Lord para mas lalo akong maging matatag, para mas lalo akong magpatuloy doon sa pinagkatiwala sa akin ng Lord. At yun, may mga sinasabi siya na ganito, pumunta dito si ganito, tapos sinisiraan ka, ganyan-ganyan. At nakakatawa lang din po kasi siya po mismo yung nagsasabi sa akin. At nagkakaroon ako ng strength doon kasi syempre kung hindi siya, syempre pag iba po yun, syempre dahil boss po siya, alam ko na mas malakas yung yung pangahawakan ko kasi mismo boss ko na po yun. So wala akong worry na para matanggal niya ako or what, kasi syempre kung hindi po niya ako din kilala, panigurado sa mga sinisira nila sa akin is talagang tatanggalin na rin ako dahil nga sa mga sinasabi din po nila. Pero nung time na yun, sobrang thankful ako kahit hanggang ngayon po, nakakatuwa kasi yung boss ko na yun, sobrang bait. At hanggang ngayon ay nakakamusta niya rin ako at nakakatawa kasi talaga kilala niya talaga ako kung ano yung pagkatao ko. At alam niya na hindi ko rin magagawa yung mga bagay na sinasabi din nila. Kaya sobrang thankful po ako doon dahil siya po yung naging boss ko. So, yun po, no, sabi nga po doon sa dalawang utos po, no, na dakilang utos po ng Panginoon. Sabi niya po doon, di ba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso mo at ang buong kaluluwa mo. At ang pangalawa nga po, na buong ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, noong time na yun, sobrang na hindi madali na magpatawad talaga. Pero dahil na isa tayo sa tinawag at pinili ng Panginoon, at talagang yung Holy Spirit na nananahan sa atin ay talagang kikilos at kikilos po talaga para po sa atin. At siya po yung magiging kakampi po natin sa lahat ng mga nangyayari po sa atin. So, sabi nga po doon, no, na kahit na anong ibato sa iyo ng kaaway, kapag talaga tayo ay nasa Panginoon, ay parang hindi na siya ganun kahirap. Kasi alam natin na nasasamahan tayo ng Holy Spirit kahit na ano pang mangyari. At sobrang thankful dahil alam ko ito, yung pagpe-prepare po sa akin ng Lord noong mga Pasko ay hindi ko akalain na magagamit ko siya as a servant na ng Panginoon. So natutuwa ako kasi pagka inaalala ko lang yun, sabi ko, grabe, kaya pala may ganun akong experience, kaya pala pinapa-experience sa akin ng Lord kasi ito pala yung plano sa akin. At gagamitin niya ako sa talaga na gawain ng Panginoon na yung pagbabahagi ng salita at pag-handle ng mga kabataan. So thankful ako dahil noong time na yun, sabi ko, paano ko i-handle iba-ibang character ng mga tao na yun nung time na ako ay nag-supervise sa kanila. So, kaya ito rin yung isa sa napili ko kasi alam ko na may mga kapatiran tayo na nahihirapan na mag-move forward dahil sa gawain ng Panginoon dahil nahihirapan sila na kung paano mag-handle ng mga iba't ibang tao or mga kapatiran natin kasi may mga times na hindi nila tayo naiintindihan, may mga times na talagang masisilip tayo, may times na parang feeling nila na paano uubusan natin sila, pero naniniwala ako na kung tayo talaga ay nagpapagamit sa Panginoon ng buong puso, alam ko na talagang
na talagang sasamahan tayo ng Panginoon at ang Lord mismo ang magpapakita ng puso na meron po tayo. At kaya ito po yung naibigay din po sa akin siguro ng Lord na naibahagi sa inyo. Kasi siguro may mga like ang mga pastor na nag-handle ng mga members. So may mga times na para alam ko na nahihirapan din sila na how to handle sa mga ka-member din po nila dahil iba-iba po nga yung mga pag-uugali ng bawat isa. At yun po, isa po yun sa talaga din na ano rin ako sa mga kapastoran. Kasi sabi ko, ang galing. Sabi ko, pag pastor ka pala, hindi basta-basta na talagang na paano mag-approach o paano mag-handle ng isang kongregasyon. So hindi siya basta-basta kasi may mga times talaga na pati pagkatao mo din talaga is mako-question na bakit ganito, ganyan. Tapos ganito yung sarili mo pamilya hindi mo ma-handle na maayos. May mga ganong things. So for me, siguro as a leader din ng isang church na kinakaaniban ko sa CLF na Botas. Sobrang hindi siya basta madali din talaga bilang isang lingkod ng Panginoon. Kasi may mga times na talagang matitest yung patience mo, matitest kung paano ka control ng mga sitwasyon na hindi mo na napapansin kung ano na yung nangyayari. So, yun, hindi po madali kasi may mga bagay na akala natin na okay lang, pero hindi po basta-basta. So, for me, kung may mga times na nakakaranas po tayo ng ganoon na sitwasyon, gusto ko lang din po na ibahagi sa inyo na kahit na anong po mangyari, ipapakita pa rin po natin sa kanila na mahal po natin sila. At ipaparamdam po natin sa kanila na kahit po tayo minsan, kahit po tayo, hindi po tayo karapat-dapat mahal. Pero dahil napakabuti ng Panginoon sa atin, minamahal tayo ng Panginoon. Hindi po ba? So, yung love pa rin na nanggagaling sa Panginoon, ibabahagi natin para sa kanila. Kahit na may times na nasasaktan na tayo sa pagsasalita, sa mga kilos, sa mga gawa ng bawat isa. Pero, ando dun pa rin na talagang ikaw mismo ay tuturuan ka ng Banal na Espiritu na maging pasensyoso, na maging kung paano yung maging unconditional love din sa mga kapatiran na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. At tunay nga po na alam ko na napakahalaga bilang isang lingkod ng Panginoon ang magkaroon ng iisipin mo yung iba kesa dun sa nararamdaman mo or pride mo para lang ma-reach yung kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin mo para sa kanila. So, thankful dahil sobrang dami ko natutunan sa Pasko hanggang sa ngayon na lagi na iniisip kapag may mga ganun sitwasyon na iba-iba yung tao, hindi pare-pareho, kaya kailangan mo maging pasensyoso, kailangan mo mag-spend ng love lalo sa mga taong ganun kasi may mga pinagdadaanan din sila. Siguro kaya sila ganyan kasi may mga pinagdadaanan sila na hindi nila na control kung paano kaya lumalabas sa mga bibig nila. So, laging mo lang iintindihin yung sitwasyon na kung ikaw din, dati ganun ka rin din. So, for me, sabi din doon na-share din po kasi ito ng aming prof noong last Saturday, itong verse na to, at isa-isa kaming pinagbahagi na nag-share kami sa bawat isa kung paano namin na overcome yung ganito pagmamahal sa kaaway, pagmamahal sa mga tao na kagawa ng hindi nila sa iyo. At sobra nakakatuwa kasi halos lahat talaga is talaga yung makikita mo yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa, kaya nila nasabi na nakaya nila o na-overcome nila. Ando doon yung pagkilos ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. So, sabi nga rin po ng pastor doon, so, mahalin mo rin yung sarili mo. So, forgive yourself dahil nga totoong kaaway po natin, hindi sila, kundi ang sarili natin. Kasi kung iisipin po natin, no, kaya may mga times sa mga tao na kaya nakakapagbalik ng hindi maganda doon sa mga nakagawa sa kanila
dahil kahit mismo sarili nila hindi nila napapatawad, kahit mismo sarili nila hindi nila kayang mahalin. Bakit? Kasi kung sabi nga sa pangalawang ng utos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway gaya ng iyong sarili. So kung paano tayo magmamahal sa mga tao na yun, kung ikaw mismo hindi mo kaya mahalin ang sarili mo, dapat mahalin mo rin yung sarili mo, para kung ano yung laman ng puso mo, siya yung mailalabas mo din sa kanila. So ganun po, no, parang natututo din tayong mahalin din yung iba, kasi nga minamahal din natin yung sarili natin. Kaya yun po, no, hindi natin kaaway ang mga taong ganun, kundi kaaway natin yung gumagawa sa kanila yun, yung naging impart sa kanila, no, kaya sila naghihilang. So sobrang ang laki ng impact po sa akin ito, dahil may mga times din po talaga no, dati na talagang hirap din po talaga ako magpatawad sa mga tao na kagawa ng hindi maganda sa akin. May times sa parang ayoko na sila makita, may mga times sa parang na sinasabi ko na patawad ko na sila, pero wag lang sila magpapakita sa akin. May mga ganung pagkakataon talaga. Pero nung one time na experience ko ulit yung ganung sitwasyon, doon ko nasabi na kahit pala kapag nasa sayo pala si Holy Spirit, kapag nasa sayo pala ang Panginoong Diyos at talaga nag-repent ka sa Kanya, at humingi ka talaga ng tawad at humingi ka ng pagbabago para sa sarili mo, kahit pala yung nakakaharap mo na yung tao na yun, hindi na-wash out. Kumbaga parang nalilimutan mo yung lahat na nagawa niya, kundi ang makikita mo na lang kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Yung parang masasabi mo, bakit gano'n? Na mapapa-question ka kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka gano'n. Na parang masasabi mo, bakit parang kahit nakikita ko na yung tao na to, nakakaya ko siyang tanggapin, nakakaya ko siyang kaharapin, nakakaya ko siyang kausapin, nakakaya ko siyang kakwentuhan, nakakaya ko siyang kabiruan, samantala ang sakit-sakit ng ginawa ng tao na to. Pero yung ganun pala na nararamdaman mo, hindi na ikaw yun, kundi ang banal na Espiritu na pala yung humihilos sa buhay mo. At sobrang thankful ako kasi kapag pala totoo na tinanggap ang Panginoon Diyos sa sarili mong Diyos sa tagapagligtas, talagang unti-unti may binabakbak talaga po siya sa atin. At hindi natin namamalayan yun, na hindi na yung dati natin pagkatao, nagiging iba na talaga siya. Kasi may mga times magugulat ka, bakit nagagawa ko to? Bakit hindi naman ako ganito dati, hindi naman ako pala kibo, hindi naman ako pala pero bakit pang ngayon nakakapagbahagi na ako ng salita? Bakit ngayon inaabot ako ng mga oras sa kakapag-share ng mga salita ng Panginoon? May mga ganun times. At kapag na-experience na po natin yung ganung sitwasyon, ikaw mismo ma-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon po sa atin. Kasi ibig sabihin po nun, ang banal na Espiritu ay may siyang binabago sa atin bilang isang Kristiyano. At kapag nararanasan po natin, huwag po tayong aalala. Hayaan lang po natin na kumilos ang banal na Espiritu, kasi alam niya kung kailan at paano siya kikilos sa mga buhay natin. Basta tayo lang po ay sumunod at gawin lang po natin yung part natin as a lingkod po ng Panginoon. At ito po yung masasabi ko po sa inyo na talagang magugulat ka talaga kung paano mo mamahalin yung mga taong hindi nakagawa sa inyo ng hindi maganda. Kundi may times din nga po na naaalala ko na na-share din po ni Pastor Alvin na yung tao na yun, pinag-pray niya at matatawa ka inside kasi nung pinag-pray niya yun, napapalain niya yung tao na yun, nakapag-abroad na nga po, tapos yun nga po, hindi na po naging maayos na po yung nila, yung sitwasyon. At nakakatuwa kasi talagang ganun po talaga, no, kapag hindi po natin sila pa pwede pag-pray na, Lord, sana ganito, madapa sila, sana pahirapan mo din sila. No, kailangan din po natin sila ipag-pray na i-bless din po sila ng Panginoon, na sa ganyan maranasan din nila kung gaano na napakasarap na merong Diyos sa puso, sa buhay nila. At sobrang, yes, na-experience ko din po yun na pinag-pray ko yung tao na yun na nakagawa ng hindi maganda sa akin. Ngayon po, natutuwa ako kasi okay na po siya at masaya po siya sa buhay niya, at masaya ako kasi
alam ko na merong niya siya na-realize sa nagawa niya na yun at meron siya na bago sa buhay niya. Thankful ako dahil alam ko na maayos siya, na maayos na ang buhay niya ngayon at hanggang ngayon ay naglilingkod siya sa Panginoon. At sobrang thankful po ako doon kasi isa po yun sa mga players na talaga na mabago po siya. Kaya yun po yung isa sa bilang isang likod ng Panginoon, yun po yung isa sa dapat po natin taglagin na ugali ng isang Panginoon na mahalin po natin yung mga tao na kahit hindi ka ibig-ibig kasi kahit naman po tayo hindi ka mahal, hindi ka ibig-ibig at hindi maganda yung nagawa natin sa Panginoon pero is minamahal pa rin po niya tayo at pinapatawad niya po tayo at ando doon yung provision talaga na talagang pangako ng Panginoon sa atin na unahin mo na siya at ang lahat ng bagay talaga ay ibigay niya para sa'yo. At sobra na nagpapasalamat ako at dahil na-overcome ko to. Kaya kapag may times na kayo, may mga nakakaranas kayo po, mga kapatid, ng ganitong pagsubok sa mga tao, sa mga ka-churchmate nyo, sa mga pamilya nyo, sa katrabaho nyo, even sa mga tao na kakasalamuhan nyo sa araw-araw, lagi lang kayong manalangin at humingi ng guide sa Panginoon at patuloy na samahan niya kayo sa araw-araw dahil naniniwala po ako na kikilos at kikilos po ang Panginoon, ang Banal na Espiritu po sa inyo. At wag po kayong manghihinawa na tumawag po sa Panginoon dahil anytime nandiyan po ang Panginoon para po sa atin, para sumagot. At naniniwala po ako na kapag pinapanalangin po natin yung mga tao na kagawa po sa atin, tayo rin po, nag-bless din po tayo. Hindi lang sa financial, kundi spiritually, lumalago po tayo. Sa emotionally, mentally, lumalago po tayo. At nagiging habit na po natin ang mamahalin yung mga tao na nakakagawa sa atin na hindi maganda. Kaya may mga times na nagiging, yung para season na lang sa atin, na kapag may nakapagsalita sa atin ng hindi maganda, hindi na natin pinapatulan kasi bakit po, alam na po natin kung paano ito i-handle. Alam natin kung paano natin ito i-overcome. Isawatahin po natin yung gawa ng kaaway. At huwag po natin nahahayaan na mas lalo silang lamunin ng ganong galit o sitwasyon na nararanasan nila. Kundi ibalik natin yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga po, pag binatuhan ng bato, patuhin po at tinapay na may palaman. Di ba? Patuhin po natin ang pagmamahal kahit po binabato tayo ng hindi maganda. So, yun po yung mga isa sa mga natutunan ko bilang isang habang lalong lumalago sa salita ng Panginoon. Sa dami-dami ng na-experience natin, isa to sa talagang susubukin ka ng kaaway. At may tayo sa i-allow to ng Lord para mas lalo kang mag-grow spiritually, emotionally, mentally, at spiritually. So may mga times talaga na hindi mo makokontrol talaga yung patience mo. Pero ando doon yung Holy Spirit na mag-uudok sa'yo na ganito, ganyan. So, ando doon talaga na bibigyan kanya ng bunga ng Espiritu, ng pagpipigil sa sarili, pagmamahal sa kapwa talaga. At patuloy na nawa ay ating taglangin at ang binigay na fruit of the Holy Spirit sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po kung talagang tayo po ay mas lalo na nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, mas lalo po tayo i-bless. Hindi lang financial. Kasi many times akala natin pinagpapala po tayo financial agad eh. No, ando doon talaga na personally ikaw talaga i-bless ka ng Lord, spiritual talaga. So lahat yun masasaayos kapag pinagpapala tayo spiritual. Kasi talagang ando doon yun na pati yung emosyon natin, mababago, yung mental natin kung paano tayo mag-isip ng hindi basta-basta na makapagbitiw tayo agad ng hindi magandang salita sa mga tao na yun. So, yun po, no, basta unawain lang po natin yung kahalagahan ng pagmamahal ng Panginoon po sa atin at
huwag po tayong bibitaw. Kasi naniniwala po ako na kapag mas lalo po tayong lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon, mas lalo niyo po tayong hindi pababayaan ng Panginoon. Sumunod na po tayo sa gusto po ng Panginoon. Para po na sa gayon, yung galaw ng lahat ng mga nais mong gawin para sa Panginoon ay magiging maayos. Dahil naniniwala po ako na kapag para sa Lord po itong ginagawa natin, hindi niya po tayo pababayaan. So, yun lamang po. Nawa po meron po kayo na natutunan sa akin na i-share na kung paano magmahal sa ating mga kaaway or mga nakakaalitan or mga nakagawa ng hindi po maganda sa atin. Huwag po natin silang first kundi i-bless, i-pag-pray po natin sila nang i-bless din po sila at maranasan din po nila yung nararanasan natin. Para sa gayon, nakita po sa atin na totoong Diyos yung ating pinililing ko at pinagkakatiwalaan ng ating mga buhay. So yun lamang po, maraming po salamat at muli magandang gabi po sa inyo at sa nawa ay magamit natin sa araw-araw po natin ang ginagawa sa ating mga buhay. Na sa gayon ay mapagtagumpay po ang Panginoon po sa ating mga buhay at may pagmalaki po natin siya dahil sa mga pamagitan ng ating mga testimony, nakikita po ng kaaway na hindi siya, na wala siyang maibabato sa atin dahil nakikita ng kaaway na kung gaano talaga tayo din nakikipag-cooperate sa banal na Espiritu. So, yun lamang po at maraming po salamat sa inyo at muli magandang gabi po sa inyo. God bless po. And shalom. So, sige po, tayo po ay manalangin. Hininig ko po ang lahat po. Ayun. Hallelujah, Lord God, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga oras po na ito. At nawa po, Father God, sa aming pong narinig sa mga oras po na ito, Father God. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na kayo po, Panginoon, na siyang matutunan po sa amin, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, dahil pinapagimbanan mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, from glory to glory, Father God. Patuloy nawa, Panginoon, ikaw ang siyang makita at maranasan ng bawat isa, Panginoon. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ang siyang amin laging maranasan, Father God. Sa Panginoon, na nakaka-experience kami, Panginoon, ng hindi na sa tingin namin ay hindi maganda, Father God. But still, Lord God, ang pagmamahal mo, Panginoon, ang siyang lagi namin, Panginoon, na makasama, Father God. Ang Panginoon, Espiritu mo, Panginoon, ang siyang lagi namin makaani, Panginoon, sa mga araw-araw po na aming po mga ginagawa sa buhay. Salamat po, Ama. Dalangin ko po, Father God, na patuloy, Panginoon, ay kumilos kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang kumilos, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At sa bawat pamilya namin, Panginoon, na narepresent namin, Father God, we give it to you, Lord God, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral, Father God, sa mga ganito, sa mga naiiwan sa bahay, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo, Panginoon, na mag-protect sa Panginoon sa kanila at samahan mo sila, Father God. Bless, Lord Jesus, sa mga pangangailangan ng bawat isa, Father God. At patuloy, Panginoon, na nakita sa amin yung totoong Diyos, Panginoon, na pinagkakatiwalaan namin, pinagpinikuran namin. Sa gayon, ay hindi ka namin mapahiya, Father God, sa lahat ng mga ginagawa namin, Lord God. Kundi, Lord, ikaw may taas, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. We thank you, Lord God, sa inyo namin lahat itibigalagot pinagkakatiwala sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po and bless God.